Naniniwala ka ba na bawat isa sa atin ay merong kamukha dito sa ating mundo? Ang iba ay nakita na raw ang kanilang kamukha habang ang iba ay hindi pa. Ngunit naniniwala ka rin ba na may mga nilalang na kayang gayahin ang anyo at itsura nating mga tao? Ano nga bang dahilan ng mga nilalang na ito sa paggaya nila sa atin? Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Allen. Itong ikakwento ko ay nangyari before nagkaroon ng pandemic at halos lahat kami sa pamilya ko ay na-experience ang nakakatakot na pangyayari na ito. Hindi lang ako, 4 pala kaming magkakapatid. Puro kami lalaki, ako ang pangalawa. Yung panganay namin na si Kuya Vince ay nagtatrabaho bilang kitchen staff sa isang cruise ship. Meron naman kaming sariling bahay, Papa Dudut, at lupa. Pero may mga nagsasabi na malas daw ang kinakapwestuhan ng bahay namin kasi tumbok daw ang pwesto noon. Sa totoo lang ay hindi ko masabing minalas kami sa bahay na yon. Kasi nakatapos naman si Kuya Vince at ako ng college habang nakatira kami roon. Masipag magtrabaho ang tatay namin, kaya maayos din ang pasok ng pera sa amin. Hindi naman kami sobrang yaman, sakto lang. Pero hindi rin kami nawawalan. Alam ko kasi na magaling humawak ng pera si mama. Hindi rin niya kami sinanay na porket may pera kami ay mabibili o magagawa na naming magkakapatid ang mga gusto namin. Priority talaga ni mama ang mga mas kailangan kesa sa gusto naming lahat. Sa public school din kami nag-aral lahat ng kapatid ko. Mas tipid daw sa ganong school pero same lang ang turo ng private na paaralan. Nagtatrabaho rin pala sa ibang bansa si Papa. Doon siya nakapag-ipon ng pera para makabili kami ng lupa sa lugar kung saan din kami nakatira. Bali ang gusto kasi ng parents ko ay umalis kami sa bahay na yon. Hindi dahil naniniwala silang malas kundi sobrang layo na kasi yung kinakatayuan ng aming bahay sa ibang bahay. Wala nga kaming kapitbahay sa pwesto na yon, Papa Dudut. Ang plano ni na mama na bilhin na lupa ay sa kabilang barangay kung saan ay marami kaming kalapit na bahay. Bala kasi ni mama na magtayo ng maliit na food business sa harapan ng bahay. Kaya dapat talaga ay maraming tao, Papa Dudut. Doon kasi sa dati naming bahay ay mahirap magtayo ng business kasi baka hindi masyadong puntahan ng mga tao. Pagkatapos ng ilang taon na pagtatrabaho ni Papa sa ibang bansa ay nabili na nila yung lupa sa kabilang barangay, Papa Dudut. Then, paunti-unti ay sinimula na ring itayo ang bahay namin doon. Lahat kami excited na makalipat. Siyempre lahat naman siguro ay ganon ang mararamdaman kapag magkakaroon na sila ng bagong bahay. Personally, ayoko rin sa dati naming bahay. Feeling ko kasi mahirap kapag wala kang kapitbahay. What if magkaroon ng emergency at kailangan mo ng tulong ng ibang tao? Ang hirap humingi ng tulong sa mga ganong sitwasyon, Papa Dudut. Alam ko na isa rin yon sa reason ni na mama at papa kaya gusto nilang lumipat na kami. Tinanong ko noon si mama kung ano na ang mangyayari sa bahay at lupa namin kapag umalis na kami doon. Ang sabi niya ay wala pa silang plano ni papa sa bahay kung saan kami aalis. Pero for sure ay hindi raw nila yun ibebenta at ipaparenta. Kasi ipapamana nila yon sa isa sa aming magkakapatid. O kaya pagdating ng araw at wala na sila ay kami na ang bahalang magkakapatid. Tapos kung ibebenta raw namin ay maghahati-hati kami sa mapagbebentahan. Ilang taon din ang binilang bago natapos ang bago naming bahay. 2-story yon. May 3 room sa itaas at isa sa ibaba. Yung kwarto sa ibaba ay para kina mama at papa. Yung 3 naman ay para sa aming magkakapatid. Yung isang kwarto ay bakante kasi para yon kay Kuya Vince. Yung isa ay para sa pangatlo naming kapatid na si Roy. Habang yung isa sa amin ng bunso kong kapatid na si Polo. Doon kasi sa inalisan naming bahay ay 2 lang ang kwarto.
Magkakasama kaming magkakapatid sa isang kwarto kaya kahit kasama ko si Polo sa isang kwarto ay okay lang din naman sa akin. Naawa rin ako sa bunso namin kasi matatakotin siya. Hindi siya sanay na walang kasama sa kwarto sa pagtulog. Sa wakas ay nakalipat na rin kami sa bago naming bahay. Halos kakaalis lang din noon ni Kuya Vince para magtrabaho sa barko. At umuwi na rin si Papa sa Pilipinas. Pero nagtrabaho agad siya sa same company na nagbigay sa kanya ng opportunity na makapagtrabaho sa ibang bansa. Kaya nang umuwi siya ay meron na agad na trabaho na naghihintay sa kanya. Hindi pa naman talaga tapos yung bago naming bahay nang lumipat kami roon. Marami pang dapat na ayusin at gawin. Kagaya ng wala pa yung kisame. Wala pang pintura ang loob kasi inuna yung sa labas. Balak din ni na mama at papa na i-extend yung bahay kasi may malaki pang space sa likod. Pwede raw lagyan ng isang kwarto para tig-iisa na kaming magkakapatid. Siyempre kapag malaki na raw si Polo ay gugustuhin na nito na magkaroon ng sariling kwarto. Kaya nag-promise dati si Kuya Vince na mag-iipon siya ng pera para makatulong sa mga gagastusin sa mga dapat ayusin pa sa bago naming bahay. Sinimulan na rin ni Mama ang kanyang food business. Nagtayo siya ng maliit na kainan sa harapan ng aming bahay. May ilang table lamang yon at wala rin naman kasi kaming sasakyan kaya mas okay na gamitin sa business yung space sa harapan ng bahay. Kahit paano ay naging okay naman ang business ni Mama. Ako naman ay tapos na rin sa college noon at nagtatrabaho na ako. At nag-aaral na lamang ay sina Roy na nasa high school at si Polo na nasa elementary pa lamang. Kahit may kakayahan na ako noon na bumukod at mag-rent ng apartment kasi nagwo-work na ako ay hindi ko yun ginawa, Papa Dudut. Mas gusto ko pa rin kasi nakasama ko sa bahay ang buong pamilya ko. Saka na siguro yun kapag meron na akong asawa pero alam ko na matagal pa namang mangyayari yon. Actually wala namang kaming paranormal experience sa bago naming bahay. Hindi yun nakakatakot tirhan. Kahit doon sa inalisan naming bahay ay ganun din. Doon ako pinanganak at nagkaroon ng isip pero kahit kailan, kahit na isang beses, ay wala akong naramdaman o nakitang multo. Ganon din naman sina Mama at Papa at sa lahat ng mga kapatid ko. Never kaming naka-experience ng kung anong kababalaghan dati sa luma naming bahay at kahit sa bago na. Dahil sa naging busy kaming lahat sa mga ginagawa namin sa bahay, ay nakalimutan na naming bumisita once a month doon sa luma naming bahay. Ang ginawa na lang ni na Mama ay binabayaran lang nila ang kuryente sa bahay na yon monthly kasi ayaw nilang ipaputol ang linya. Dumating ang time na hindi na namin yon napupuntahan. Tiwala rin naman kami na walang magtatangka na tumira doon nang hindi namin alam kasi mataas ang pader noon. At may barbed wire na nakapaligid sa pinakataas ng pader. Dati kasi nagpupunta pa kami doon para maglinis. Pero naging busy na kami lalo na si Mama sa negosyo niya. Ako naman ay sa trabaho ko. Makalipas nga ang ilang taon na pag-usapan na namin ang pagpapa-extend ng bahay namin, Papa Dudut. Plinano na rin ang kulay ng pintura at pati na ang pagpapalagay ng kisame. Sa totoo lang ay hindi ako tumatambay sa kwarto namin sa itaas tuwing umaga hanggang hapon kasi mainit. Doon ako palagi sa sala o kaya ay sa kwarto ni na Mama kapag gusto kong matulog ng ganong oras. Nagkasundo rin kami na ipa-tiles ang sahig namin sa ibaba kasi literal na semento lamang yon. Siyempre tulong-tulong kami sa mga gastusin. Pero nangako si Kuya Vince na mas malaki ang ibibigay niya kasi matagal na pala niya yung pinag-iipunan. Ako naman ay hindi gaanong kalaki ang mayaambag kasi hindi naman kalakihan ang sinasahod ko noon sa pinagtatrabahuhan ko, Papa Dudut. Sinimulan na namin ang pagbili muna ng mga materyales. May kausap na noon si Papa na pinagkakatiwalaan niyang tao para gumawa noon. Ito na rin ang kumuha ng mga tao na gagawa ng mga kailangan gawin sa bahay namin. Hindi safe na nandito tayo sa bahay habang ginagawa ito. May mga chemical silang gagamitin na pwede nating malanghap kaya babalik muna tayo pansamantala sa luma nating bahay.
Ang sabi ni Papa habang kumakain kami ng dinner. Buti na lang pala at hindi niyo yun binenta, Papa. At least, meron tayong matitirhan habang ginagawa itong bahay. Turan ko naman. Wala naman talaga kaming balak na ibenta yun. Pagdating ng panahon ay baka mapakinabangan ninyong magkakapatid yung bahay at lupa na yon. Malay ninyo ay may mag-asawa na sa inyo, di meron na kagad matitirhan, ang sabi pa ni Papa. Malamang si Kuya Vince ang makakakuha ng bahay na yon kasi siya lang ang may girlfriend sa amin na magkakapatid, ang sabi ko. Bakit? Gusto mo ba ay sa'yo yun? Di mag-asawa ka na kaagad bukas, Allen. Biro pa ni Papa. Nang wala akong pasok sa trabaho ay tumulong ako sa paglilinis ng luma naming bahay. Talagang obvious na napabayaan na yon kasi ang taas na ng mga damo sa paligid. Yung loob puno ng alikabok at agiw. May maliit na ahas pa nga kaming nakita pero naitaboy naman namin. Hindi naman gaanong kalaki yung ahas. Buong araw kaming naglinis ng bahay na yon, then nang mga sumunod na araw ay nagsimula na kaming maghakot ng mga gamit namin doon. Yung mga kailangan lang namin. Tatagal din kasi ng ilang buwan ang gagawin sa bago naming bahay. Ayon sa taong kausap ni Papa, baka hindi rin daw kami makapagpahinga ng maayos kasi maingay doon palagi. Sa unang araw namin sa luma naming bahay ay may kakaiba kaagad akong naramdaman. Yung feeling na parang ibang bahay na siya. Parang hindi ako tumira doon ng ilang taon. Parang hindi na ako welcome. Parehas din pala kami ng naramdaman ni Mama kasi nung kumakain kami ng dinner ay nabanggit niya na sa tagal naming nawala sa bahay na yon ay parabang naging iba na ang bahay na yon. Ang bigat na raw sa pakiramdam. Sabi pa ni Mama, parang may iba na raw kaming kasama doon. Sinabi ko na ganun din ang naramdaman ko pero wala naman yung feeling na parang may iba kaming kasama. Para bang ibang bahay na talaga yon, Papa Dudut, tapos ay nakikitira lamang kami. Ang sabi naman ni Papa ay naninibago lang daw kaming lahat kasi nasanay kami doon sa bago naming bahay na mas malaki kumpara sa luma naming bahay. Huwag din daw kaming mag-alala kasi hindi kami magtatagal sa bahay na yon. Ilang buwan lang daw ang kailangan naming tiisin at kapag natapos na ang mga dapat matapos, sa bahay namin ay aalis na ulit kami doon, Papa Dudut. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Papa. Ganon din ang naisip ko. Kaya naging iba ang pakiramdam naming lahat sa bahay na yon ay dahil sa matagal kaming nawala doon. Para naman kaming bumalik sa nakaraan kasi magkakasama na ulit kaming tatlo ng kapatid ko sa isang kwarto, Papa Dudut. Sa sahig lang pala kami natutulog. May kutsyon lang na nakalatag sa sahig at magkakatabi kami doon ng kapatid ko. Bali si Polo ang nasa gitna. Ganon ang pwesto namin dati doon kasi matatakot din si Polo. Feeling niya kasi merong tatabing multo o aswang sa kanya kapag nasa gilid siya. Noong mas bata pa kasi si Polo dahil siya ang bunso ay palagi namin siyang tinatakot. Tuwang-tuwa kaming mga kapatid niya kapag napapaiyak namin siya nang dahil sa pananakot namin. Siguro ay nadala niya yon hanggang sa magkaisip siya kaya naging matatakotin siya. Madalas pa nga kaming mapagalitan noon ni Mama kasi palagi kaming nagpapaiyak kay Polo. Sa unang gabi ulit namin sa bahay na yon, Papa Dudut, ay wala naman nangyaring kakaiba. Iyon nga lang ay hindi agad ako nakatulog kasi namamahay yata ako. Halos madaling araw na akong nakatulog kahit pa pagod na pagod ako ng time na yon. Talagang nanibago ako ng sobra sa lumang bahay namin. Sa pangalawang gabi namin sa luma naming bahay ay doon na nagsimula ang kababalaghan. Maayos at maaga na akong nakatulog ng gabing yon. Siguro ay nakapag-adjust na kaagad ang katawan ko ng time na yon, Papa Dudut. Pero may kakaibang nangyari habang natutulog ako. Nag-sleep paralysis ako. Yung bigla akong nagising pero hindi ko magawang ibukas ang mata ko. Hindi ako makagalaw at makapagsalita. Gising na ang utak ko pero yung katawan ko ay parang hindi pa. First time na nangyari yon sa akin kaya hindi ko pa alam ang gagawin at takot na takot ako. Akala ko nga noon ay binabangungot na ako at iyon na ang katapusan ko. Kahit na nakapikit ako ng sandaling yon ay nakikita ko ang paligid ko.
Hindi ko alam kung panaginip ba yon o totoo. Nakikita ko na magkakatabi kaming nakahiga ng mga kapatid ko tapos napakaraming tao ang nakapaligid sa amin. May babae at meron lalaki. Ang mas nakakatakot pa ay wala silang mukhang lahat. As in blanco ang mukha nila. Nakatanghod sila sa aming magkakapatid na para bang tinitingnan nila kami kahit na wala silang mata. Doon na ako nagpanik dahil takot na ako. Alam ko na hindi na yon normal at meron akong pakiramdam na may masamang mangyayari sa akin o baka pati sa mga kapatid ko ng sandaling yon. Mabuti na lamang at nagawa kong isipa ang isa kong paa. Nang mangyari yon ay doon na ako nagising ng tuluyan. Nakagalaw na ako at wala naman akong nakitang mga tao na walang mukha nang magising ako. Kaya inisip kong panaginip lamang ang lahat ng mga nangyari. Sa tagal kong nakatira sa bahay na yon ay noon lamang may nangyaring ganon sa akin, Papa Dudut. Kaya nagtaka talaga ako kung bakit yon nangyari sa akin. Kinaumagahan ay ikinuwento ko kay Mama ang nangyari sa akin. Kulang ka lang sa dasal. Magdadasal ka bago matulog o baka sobrang busog ka nang matulog ka. Tura ni Mama sa akin. Hindi ko alam, Ma. Kanina lang talaga yung nangyari sa akin. Dito pa mismo sa dati nating bahay, ang sabi ko. Basta sundin mo lang ang sinabi ko. Huwag ka rin mag-isip ng kung ano-anong negative bago ka matulog. Kasi pwede mong madala yon sa pagtulog mo, sabi pa ng nanay ko. Nang mga sumunod na gabi ginawa ko ang sinabi ni Mama sa akin at effective naman kasi hindi na naulit ang sleep paralysis ko. Hindi ko na binigyan ng ibang kahulugan ang nangyaring yon sa akin pero hindi pa rin naalis yung pakiramdam ko na parang hindi na yon ang dati naming bahay. Parang nasa ibang bahay talaga ako ng time na yon at hindi na ako pamilyar sa dati naming bahay, Papa Dudut. Naging sunod-sunod na noon ang mga kababalaghan sa lumang bahay namin. Ang sumunod na nangyari ay kay Mama naman nangyari. Mag-isa lang daw siya noon sa bahay habang nanonood siya ng TV sa sala. Ay nakita niya si Papa sa may bintana sa sala. Nasa labas daw ng bahay si Papa. Nakatalikod pero dahil sa matagal na silang magkasama ay kilala na kaagad niya si Papa kahit pa nakatalikod ito sa kanya. Nagtaka raw si Mama kasi alam niya ay nasa trabaho si Papa ng time na yon at gabi pa itong uuwi. Tinawag daw ni Mama si Papa kung anong ginagawa nito sa labas. Pinapasok niya pero hindi raw gumagalaw si Papa. Nang maglakad na raw si Papa palayo sa bintana ay inakala niya na papasok na ito sa bahay. Pero lumipas ang ilang minuto ay hindi raw pumasok sa bahay si Papa. Sinilip daw ni Mama si Papa sa labas at baka tumatambay ito roon pero nagtaka siya kasi wala doon si Papa. Hindi rin kasi nakita ni Mama na bumukas yung gate kaya alam niya raw na hindi lumabas si Papa sa bakura namin. Ikinuwento yun ni Mama sa amin habang naghahapunan kami at sinakto talaga ni Mama na nandun si Papa para matanong na rin niya si Papa kung umuwi ba ito sa bahay ng ganong oras. Paano ko uuwi? Alas 6 pa ang out ko sa trabaho. Saka kung ako yon at tinawag mo ako syempre papansinin kita, ang sabi ni Mama. Yun na nga ang pinagtataka ko, turan pa ni Mama. Sigurado ka bang ako yung nakita mo? Baka may ibang tao na nakapasok dito ha? Ang sabi pa ni Papa. Imposible. Sa sobrang luma na ng gate natin dito, imposibleng hindi ko marinig yung tunog ng gate kung merong papasok, ang sabi pa ni Mama. Alam namin na totoo ang kwentong yun ni Mama at sigurado talaga siya na si Papa ang nakita niya, Papa Dudut. Iyon nga lang ay walang makapag-isip sa amin ng reason kung paanong nakita ni Mama ng ganong oras si Papa kahit nasa trabaho pa ito ng time na yon. Makalipas nga ang ilang araw nang bumisita ako sa bago naming bahay ay natuwa ako kasi nakita ko na meron na yung improvement. Yun nga lang ang sabi sa amin ni Papa ay medyo matatagalan pa bago matapos ang ginagawa sa bahay namin. Kailangan daw kasing tibagin yung dingding sa may likod kasi doon ilalagay ang kwarto ni Kuya Vince kapag uuwi na siya sa Pilipinas. At nagpatuloy pa rin ng mga kababalaghan sa luma naming bahay. Kahit ako mismo ay nakaranas na meron akong nakitang inakala ko na si Mama.
Wala akong pasok noon sa trabaho at nasa kwarto ako ng oras na yon at nagsa-cellphone. Nakaramdam ako ng gutom kaya lumabas muna ako ng kwarto at nagpunta ako sa kusina. Pagdating ko sa kusina ay nakita ko si mama na nakaharap sa lababo pero wala siyang ginagawa. Basta nakatayo lamang siya roon. Tinanong ko si mama kung meron bang pagkain na pwede kong mamerienda pero hindi siya sumagot. Inulit ko ang tanong ko pero hindi pa rin siya nagsalita. Ang ginawa ko na lamang ay ako nang naghanap. Chinek ko ang mga nakatakip sa lamesa pero wala akong nakitang pagkain na pwede kong meriendahin kaya naisipan kong bumili na lamang sa may labas. Kumuha lang ako ng pera at lumabas na ako. Meron kaming bilihan doon ng merienda at ulam. Kung minsan kapag tinatamad si mama na magluto ng ulam ay doon kami bumibili. Siguro ay nasa 3 to 5 minutes din ang lakaran noon. Pero pagdating ko sa bibilhan ng merienda ay nagulat ako kasi nakita ko si mama doon. Bumibili siya ng banana Q at turon. O Allen, bibili ka rin ba ng merienda? Huwag ka nang bumili at nakabili na ako. Bumili ka na lang ng soft drinks at yelo, sabi ni mama sa akin. Hindi ako nakapagsalita sa sobrang gulat ko, Papa Dudut. Nakanganga lang yata ako ng sandaling yon. Pumunta muna ako sa kabilang tindahan para bumili ng soft drinks at yelo. Sakto na tapos na akong bumili at okay na rin ang mga meriendang binili ni mama kaya sabay na kaming naglakad pa uwi. Habang naglalakad kami ay doon ko na sinabi sa kanya ang nangyari. Ma, alam mo ba kanina nakita kita sa bahay? Nasa kusina ka pa nga. Nasa may lababo ka. Tinanong kita kung merong makakain pero hindi ka sumagot. Sabi ko kay mama. Ha, paano nangyari yun? Na makikita mo ako sa bahay kanina pa akong wala doon. Napakwento kasi ako kay Aling Mara. Kung hindi ka pa dumating ay baka mamaya pa ako makauwi. Sigurado ka bang ako ang nakita mo? Tanong ni mama. Oo naman ma. Yung suot mo na yan ang suot mo nang makita kita. Saka ikaw lang naman ang babae sa bahay. Umamin ka nga sa akin mama, manananggal ka ba? Ang bilis mo kasing makarating kina Aling Mara mula sa bahay. Siguro nakakalipad ka. Biro ko na lamang para kahit papaano'y gumaan ang aming pag-uusap. Baliw kang bata ka. Kung manananggal ako at nahati ang katawan ko, ano yon? Binitbit ko yung kalahati ng katawan ko papunta kina Aling Mara. Saka walang nalipad na manananggal ng ganito kaaga, no? Ang natatawang sabi pa ni mama. Pero hindi ba nangyari na rin ito sa inyo, ma? Yung sayo naman nakita mo si papa tapos biglang nawala. Parang ganun kasi nangyari sa akin kanina. Ang sabi ko. Ewan ko ba? Sa totoo lang iba na ang pakiramdam ko sa luma nating bahay simula nang bumalik tayo. Parang hindi na yun yung dati nating bahay. Normal siguro kung makakaramdam ako ng ganon sa una pero lagpas 1 linggo na pero ganon pa rin ang nararamdaman ko sa bahay natin. Pag-amin ng nanay ko. Parehas kami ng nararamdaman ni mama sa luma naming bahay, Papa Dudut. Nagtataka ako kung bakit may mga ganon ng ganap doon. Ang sabi rin sa akin ni mama ay baka may kung anong mga elemento o kaluluwa na ang tumira sa bahay namin simula noong umalis kami. May naikwento raw kasi sa kanya yung dati niyang kaibigan noong dalaga pa siya na meron daw naninirahan ng ligaw na kaluluwa sa bahay ng kaibigan niya nang umalis ang mga ito ng ilang buwan. Pagbalik daw ay may mga nagpaparamdam na. Dati naman daw ay wala. Baka raw ganon ang nangyari sa luma naming bahay. Natakot ako syempre. Ibig sabihin pala kung tama ang hinala ni mama ay haunted na ang dati naming bahay, Papa Dudut. Baka nga pinamamahayan na yon ng kung anong nilalang kasi matagal din namin iyong hindi natirhan at hindi na nabibisita. Kumbaga kung wala sana kaming ipapagawa sa bahay namin na bago ay hindi pa kami babalik doon. Kinagabihan, Papa Dudut, sa hapunan ay napag-usapan namin ang kakaibang na experience namin ni mama kahit pala si Papa ay iba na rin ang pakiramdam sa bahay na yon, Papa Dudut. Akala niya raw noong una ay naninibago lamang siya pero nagtataka siya kung bakit parang kapag nasa lumang bahay namin siya ay ang bigat sa dibdib niya at may mga pagkakataon din daw na kung minsan ay parang may nakatingin palagi sa kanya kahit na wala naman siyang kasama. Iyon nga lang ay nagkamali kami ng pagkwentuhan ng bagay na yon na nandun si Polo.
mas lalo tuloy siyang natakot. Ang sabi ko na lamang ay wala siyang dapat na ikatakot kasi kasama namin siya ni Roy sa kwarto tapos ay nasa gitna pa siya namin. Kaya walang makagagalaw na multo o kung anong nilalang sa kanya. Nang natulog na kami ng gabing yun ay ramdam ko ang takot ni Polo kasi kontodo ang siksik niya sa amin ni Roy. Ang gusto pa nga niya ay bukas ang ilaw kapag matutulog kami pero ang sabi ko ay hindi ako makakatulog kapag may nakabukas na ilaw. Ang ginawa na lang namin ay binuksan na lang namin ang ilaw sa may sala. Pagkatapos ay binuksan ko ng kaunti yung pinto ng kwarto namin para may kaunting liwanag na papasok sa kwarto. Nagpaalam naman ako kay mama na gano'n ang gagawin namin at pumayag naman siya. Kung yun daw ang makakabawas sa takot ni Polo ay walang problema. Okay din kay Polo ang gano'n na may kaunting liwanag. Sa akin ay okay na rin para naman hindi masyadong matakot ang bunso namin. Ang ginawa ko na lang ay tinakpan ko na lamang ng kumot ang mata ko para kunwari ay madilim talaga. Naging okay ang gabing yon. Walang kahit na anong kakaiba o kababalaghan na nangyari. Kaya kinabukasan ng umaga ay sinabi ko kay Polo na wala na siyang dapat na ikatakot kasi wala namang nangyari na masama ng nakarang gabi. Nag-request ako na baka pwedeng wala na talagang ilaw kapag matutulog kami pero hindi pumayag si Polo. Sa totoo lang kasi nahirapan ako makatulog ng gabing yon. Wala na ako nagawa kasi medyo spoiled talaga si Polo sa amin dahil bunso siya. Alam ko rin na kapag pinilit ko ang gusto ko ay kina mama at papa na siya lalapit. At kapag ganoon ay mas lalo akong walang magagawa sa gusto ko. Kinagabihan ay late na naman akong nakatulog dahil ganoon pa rin ang setup namin sa kwarto. Bukas ang ilaw sa sala tapos ay nakabukas ng kaunti yung pinto ng kwarto kung saan kami natutulog na magkakapatid. Siguro mag-aalauna na ng madaling araw ako nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut. Naging tuloy-tuloy ang tulog ko dahil na rin siguro sa sobrang antok. At nagising ako ng bandang 6:00 ng umaga. Sa aming magkakapatid ay ako ang talagang maaga na magising dahil meron akong trabaho. Pero palagi naman na magkakasabay kaming kumain ng breakfast. Kuya, ano palang ginagawa mo nung madaling araw? Tanong sa akin ni Roy. Madaling araw? Tulog na ako noon. Ano pa bang gagawin ko? Ang natatawa kong sagot. Tulog? Nakita kita na nakatayo sa may pinto ng kwarto. Parang may sinisilip ka. Hindi na kita tinawag kasi inaantok pa ako noon. Turan pa ni Roy. Gusto ko sanang sabihin na hindi ako tumayo sa may pinto ng madaling araw pero naalala ko na nandun si Polo at baka magbigay pa ng takot sa kanya ang pagsabi ko na baka hindi ako ang nakita ni Roy. Kaya hindi ko na tinuloy ang sasabihin ko dapat. Baka kasi ang mangyari talagang ipilit ni Polo na buksan na ang ilaw sa kwarto kapag matutulog kami sa gabi. Mas lalo akong mapuperwisyo kapag gano'n ang nangyari, Papa Dudut. Napag-usapan namin ng mama ko ang nangyari kay Roy. Parehas kami ng hinala na hindi ako ang nakita ni Roy at meron lang gumaya sa akin. Kagaya yon ang na-experience namin ni mama. Ang sabi ni mama ay medyo natatakot na siya. Kung pwede nga lang daw sanang madaliin na ang kailangang tapusin sa bahay ay ginawa na niya para makaalis na ulit kami sa bahay na yon. Wala rin naman daw kaming ibang malilipatan. Hindi raw praktikal na umupa kami dahil ilang buwan na lang ay matatapos na yung ginagawa sa bago naming bahay. Wala kaming choice kundi ang magstay sa luma naming bahay kahit pa merong kababalaghan na nangyayari doon, Papa Dudut. Ang isa pa sa kinakatakot ko ay baka hindi lang pagpapakita ang kayang gawin ng mga kasama namin sa bahay. Baka kasi kaya nilang manakit o kaya ay yung level na sumasapi sila sa tao. Siyempre kapag gano'n ang nangyari ay ibang usapan na yon. Ilang araw at gabi pang lumipas na okay naman at normal na ang lahat. Nagdasal ako na sana ay last na yung nangyari kay Roy. Sana ay wala nang susunod na mangyayari na mas lalong magpapadagdag ng takot namin. Hanggang isang gabi nagulat ako kasi biglang sumigaw si Polo habang natutulog ako. Isiniksik niya ang sarili niya sa akin at nalaman ko na natatakot siya. Bakit? Ano nangyari sa iyo, Polo? May pag-aalala kong tanong kay Polo. Si mama nakita ako. Umiiyak na sabi pa ni Polo. Ano, wala naman si mama eh. Turan ko. Nandito siya kanina sa kwarto natin si mama pero hindi siya si mama.
Nakangiti siya sa akin. Nakakatakot siya kuya, kamukha siya ni mama. Patuloy na iyak ni Polo. Nananaginip ka lang. Huwag ka nang umiyak, panaginip lang yon. Pagpapakalma ko kay Polo. Mabuti na at tumigil din sa pag-iyak ang kapatid ko, Papa Dudut. Nakatulog na rin siya after ng ilang minuto. Ako naman ay nawala ang antok dahil sa nangyari. Pakiramdam ko kasi ay iniisa-isa na kami ng kung ano o sinong nasa bahay namin. Hindi na yun normal at dapat na kaming mabahalang lahat. Ang problema ay first time naming maka-experience ng ganon kaya wala kaming ideya sa kung ano nga ba ang dapat namin gawin para matigil na yon. Ako na ang nagkwento kay mama ng nangyari kay Polo. Kahit siya ay wala pa ring alam na solusyon kundi ang magtiis kaming lahat sa kababalaghan na nangyayari. Kahit si Papa ay ganun din ang naisip na pwede naming gawin. Pakiramdam ko ng time na yon ay hopeless na kami. Imbes na feeling safe ako kapag nasa bahay ako ay iba na ang nararamdaman ko, Papa Dudut. Pakiramdam ko anytime ay may hindi magandang mangyayari lalo na sa gabi kapag matutulog na kami. Ang hirap pa naman kapag tulog ka kasi hindi ka aware sa nangyayari sa paligid mo. Maaari kasing samantalahin yon ng mga kasama namin sa bahay na hindi tao na gawang kami ng hindi maganda kung meron man silang balak. Ang sabi pa ni mama kung totoo daw ang hinala niya na merong naninirahang elemento o kaluluwa sa bahay namin ay baka inaangkin ng mga yon ang bahay namin. At baka kaya raw namin nararanasan ang kababalaghan na yon ay para matakot kami at umalis. Malamang daw ay gusto ng mga yon na umalis kami kahit pa ang totoo ay amin pa rin ang bahay na yon. Lakasan na lang talaga ng loob ang nangyari sa amin noon, Papa Dudut. Iniwasan na namin ang pagkwentuhan ng mga ganong bagay kapag nandun si Polo kasi mas lalo siyang natatakot. Kaya lang ay nasundan pa ang nangyari sa bunso namin. Nananaginip siya na merong mga taong walang muka ang humihila sa paa niya. Alam ko na yun din ang mga taong nakita ko noong nag-sleep paralysis ako kasi wala rin silang mukha, Papa Dudut. Ang nangyari tuloy ay hindi na nakakatulog si Polo ng patay ang ilaw sa kwarto. Hindi na rin siya pumayag na bukas yung ilaw sa sala tapos ay nakabukas ng kaunti yung pinto ng kwarto. Ang gusto na niya ay bukas talaga yung ilaw sa kwarto. Hindi naman naaari sa akin ang ganon kasi hindi talaga ako nakakatulog ng bukas ang ilaw. Yung kaunting liwanag nga lang ay hirap na ako. Ako na lang ang nag-adjust at sinabi ko na sa may sala na lamang ako matutulog tapos sina Polo at Roy na lang sa kwarto. Buksan na lang nila ang ilaw sa kwarto tapos ay patay sa sala. Alam ko na risky ang ginagawa ko kasi wala akong kasama doon. Pero mas okay na yon kesa naman doon ako sa kwarto tapos ay hindi rin ako makakatulog. Maapektuhan kasi ang pagtatrabaho ko kapag wala akong maayos na tulog, Papa Dudut. Kaya magtitiis na lamang ako. Sa unang gabi na natulog ako sa sala ay nagdasal muna ako bago ako pumikit. At wala naman ako na experience na kakaiba o nakakatakot. Sa may sahig ako natutulog ng time na yon. May latag ako na manipis na kutsyon. Hindi kasi ako kasya sa upuan namin nagawa sa kawayan kasi maiksi yun. Sa pangalawa at pangatlong gabi ay normal pa rin ang pagtulog ko sa may sala. Kahit paano ay nagiging kampante na ako. Medyo naiisip ko nang tapos na ang kababalaghan sa luma naming bahay. Nakatulong sa akin ang pag-iisip ng ganon para kahit papaano ay mabawasan ang takot na aking nararamdaman. Siguro kapag lalo akong nag-iisip ng hindi maganda o negatibong bagay ay naa-attract ko yon. Nang akala ko ay okay na ang lahat. Pero hindi pa pala, Papa Dudut. Sa pang-apat na gabi ko sa pagtulog sa sala ay doon na nangyari ang nakakatakot na kaganapan. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon dahil doon talaga nasubukan ang tapang at pananampalataya ko sa Diyos. Kagaya ng nakasanayan ko bago ako natulog ay nagdasal muna ako. Umiga na ako pagkatapos at pumikit. Dahil sa medyo kampante na ako na tapos na ang kababalaghan sa luma naming bahay ay mabilis akong nakatulog. Saka sobrang dilim kasi talaga kaya nakakatulog agad ako. Sa gitna ng aking pagtulog ay nag-sleep paralysis na naman ako. Yung nagising ako pero hindi ko maibukas ang mata ko at hindi ako makagalaw. Sa pagkakataon na yon ay meron akong naramdaman na mabigat sa aking dibdib. Parang may kung anong mabigat na bagay sa aking dibdib.
May bagay na nakadagan sa akin na nagpapahirap sa aking paghinga. Hanggang sa nakikita ko na naman ang paligid ko kahit nakapikit ako. May nakita akong lalaki na nakaupo sa dibdib ko at nakatingin siya sa akin. Wala siyang mukha. Pero base sa suot niyang damit ay alam kong siya ako. Kapareho ko kasi siya ng suot na damit ng gabing yon. Pabigat siya ng pabigat. Kaya mas lalo akong nahihirapan na huminga. Natatakot at natataranta na ako ng oras na yon. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Kung nakakatakot na yung makita ang kamukha ng ibang miyembro ng pamilya mo, ay mas nakakatakot pala kapag sarili mo na ang nakita mo. Ang pinagkaiba nga lang namin ay wala talaga siyang mukha, Papa Dudut. As in, puro balat lang yung nasa mukha niya. Ang pakiramdam ko ng time na yon ay mamamatay na ako. Kahit kasi anong gawin at isipin ko ay hindi ako nagigising. Mabuti na lamang sa awa ng Diyos ay ginising ako ni Mama. Narinig niya pala ako na umuungol kaya pinuntahan niya ako at tinignan niya kung ano ang nangyayari sa akin. Binabangungot yata ako, Mama. Nakita ko ang sarili ko pero wala siyang muka. Nasa ibabaw ko siya kaya hindi ako makahinga. Sabi ko kay Mama matapos niya akong painumin ng tubig. Doon ka na muna matulog sa kwarto namin ng papa mo at baka maulit pa yan. At sa susunod na gabi ay magkakasama na dapat tayo sa iisang kwarto. Baka hindi lang sa'yo yan mangyari. Kinakabahan na ako, ang turon pa ni Mama. Mabuti pa nga po para kahit papaano ay mabantayan natin ang isa't isa. Sana talaga ay matapos na yung ginagawa sa bahay natin para makaalis na tayo dito. Hindi na talaga ito yung dati nating bahay, Ma. Ang dami ng hindi maganda na nandito simula nang umalis tayo. Wika ko. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa Diyos at sa nanay ko ng time na yon, Papa Dudut. Akala ko talaga ay huling tulog ko na yon at hindi na ako magigising. Nang mga sumunod na gabi ay doon na kami natulog lahat sa kwarto ni na Mama at Papa. Kahit medyo siksikan kami ay ayos lang. Ganun na ang naging setup namin hanggang sa matapos ng mga ginagawa sa bago naming bahay. Sa wakas ay nakalis na rin kami sa luma naming bahay, Papa Dudut. Pero pinabless pa rin namin yon ni na Mama at Papa para maalis na ang mga nakatira doon na hindi tao. Simula rin noon, once a week ay nagpupunta si Mama sa bahay na yon para kahit papaano ay hindi yon matatawag na abandonado. Yun nga lang sa paglipas ng mga taon ay napabayaan na rin namin ang bahay hanggang sa may isang malakas na bagyo ang dumating at nagiba ang malaking parte ng luma naming bahay. Pinagiba na namin yon dahil mas malaki ang magagasos kapag pinaayos pa. Kaya ngayon ay bakanting lupa na lamang yon, Papa Dudut. Wala pa kaming plano kung ano ang gagawin namin doon. Hindi na rin namin alam kung nandun pa rin ba sa lupa namin ang mga nilalang na gumagambala sa amin na may kakayahan na gayahin kami ng pamilya ko. Pero sana naman ay wala na. Sana ay umalis na sila noong pinabless namin yon o kaya noong nagiba ang luma naming bahay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.